Ang taong 2020 ay hindi lamang isang simpleng paglipat ng kalendaryo. Para sa maraming iskolar ng Biblia, ito ang posibleng panahon ng pagkakatupad ng hula ni Daniel. Naglalaro sa isip mo ba kung bakit nagkakaroon ng sunod-sunod na krisis sa mundo? Digmaan, salot, kaguluhan sa ekonomiya, lahat ng ito ay maaaring mga palatandaan na nakasaad sa aklat ni Daniel na ngayon ay unti-unting nagkakatotoo. Ang mga sinaunang teksto ay naglalaman ng mga code na tila tumutugma sa ating kasalukuyang panahon. Ang mga numerong binanggit sa Daniel 12, ang 1,160 araw, 1,290 araw at 1,335 araw, kapag sinuri ng mabuti at inihambing sa kasaysayan mula noong muling pagkatatag ng Israel noong 1948, ay nagpapakita ng isang kamanghamanghang pagkakatugma sa taong 2021. Habang ang mundo ay abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain, ang mga sinaunang propesiya ay tahimik na nagaganap. Napakaraming mga pangyayari sa kasalukuyan ang umaayon sa mga hula. Ang pagbabago ng kapangyarihan sa gitnang silangan, ang pagtaas ng teknolohiya para sa pandaigdigang pagsubaybay, at ang pagbabago ng klima na nagdudulot ng hindi pangkaraniwang kalamidad. Ngunit huwag magtaka kung bakit hindi ito pinag-uusapan ng marami. Ang katotohanan ay, ang mga hula ni Daniel ay madalas na hindi naiintindihan o sadyang itinatago. Sa susunod na mga minuto, ihahayag ko ang mga ebidensya na maaaring magpatunay na ang 2025 ay hindi lamang isa pang taon, kundi ang hudyat ng isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng sangkatauhan ayon sa banal na plano. Sa loob ng maraming siglo, ang propesiya ni Daniel ay naging paksa ng malawakang pag-aaral at interpretasyon. Maraming mananampalataya ang naghahangad na maunawaan ang mga misteryo at hiwaga na nakapaloob sa aklat na ito. Ngunit sa kasalukuyang panahon, isang partikular na teorya ang lumalaganap. Ang posibilidad na ang taong 2025 ay maaaring maging taon ng pagkakatupad ng mga propesiya ni Daniel. Alam ba ninyo na ang aklat ni Daniel ay naglalaman ng mga propesiya na tumatagal ng libu-libong taon? Mula sa pagbagsak ng mga sinaunang imperyo hanggang sa mga pangyayaring nagaganap sa ating panahon. Ang mga propesiya ni Daniel ay hindi lamang mga simpleng hula, kundi malalim na paghahayag na may kronolohikal na kawing na nagdurugtong sa iba't ibang panahon ng kasaysayan. Ang isa sa mga pinakaintrigante na bahagi ng aklat ni Daniel ay ang propesiya ng 70 linggo na matatagpuan sa Daniel Siyam, versikulo 24 hanggang 29. Ito ay nagsasaad, 70 linggo ang itinakda sa iyong bayan at sa iyong banal na lungsod upang wakasan ang paghihimagsik, upang tapusin ang kasalanan, upang bayaran ang kasamaan, upang dalhin ang walang hanggang katuwiran, upang tatakan ang pangitain at propesiya, at upang pahiran ang kabanal-banalang lugar. Ang 70 linggo, ayon sa mga iskolar ng Biblia, ay kumakatawan sa 77 taon o 490 taon. Ang propesiyang ito ay nagsimula noong ika-7 ng Marso, 457 taon bago ipanganak si Kristo, nang ang utos ay ibinigay upang muling itayo ang Jerusalem. Ito ay nagtapos sa pagpapako kay Jesus sa krus noong taong 33 pagkatapos ng kapanganakan ni Kristo, na tumupad sa unang 69 na linggo ng propesiya. Ngunit paano naman ang huling linggo? Ang maraming iskolar ng Biblia ay naniniwala na mayroong pagitan o puwang sa pagitan ng 69 na linggo at ng ika-70 linggo. Ang puwang na ito ay kumakatawan sa kasalukuyang panahon ng Iglesia, at ang ika-70 linggo ay mangyayari sa hinaharap sa panahon ng kapighatian. Ang Daniel Siyam, versikulo 27 ay nagbibigay ng mas maraming detalye tungkol sa ika-70 linggo at pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa loob ng isang linggo, at sa kalagitnaan ng linggo ay patitigilin niya ang hain at ang handog. Ang taong tinutukoy dito, ayon sa maraming iskolar, ay ang Antikristo, na gagawa ng tipan sa Israel ngunit pagkatapos ay sisirain ito sa kalagitnaan ng 7 taong panahon. Ngayon, paano natin maiuugnay ito sa taong 2025? Ang ilang mga mananaliksik ay nakakita ng mga kawing
sa pagitan ng iba pang mga propesiya sa Biblia at ng kronolohiya ng kasaysayan. Halimbawa, ang Daniel 12, versikulo 12 ay nagsasaad, "Mapalad ang naghihintay at umaabot sa 1,335 araw." Kung ating isasaalang-alang ang prinsipyo ng isang araw ay katumbas ng isang taon na ginamit sa iba pang mga propesiya sa Biblia, ito ay maaring magbigay ng mahalagang pahiwatig. Bukod dito, ang mga pattern sa kasaysayan ng Israel ay maaari ring magbigay ng mga pahiwatig. Ang Israel ay muling naging isang bansa noong taong 948 pagkatapos ng halos 2,000 taon ng pagkalat. Ang Jerusalem ay muling nasakop ng Israel noong taong 967. Ang mga pangyayaring ito ay itinuturing ng marami bilang pagtupad ng mga propesiya at maaari silang magbigay ng mga palatandaan para sa mga susunod na kaganapan. Ang isa pang interesanteng aspeto ay ang mga siklo ng Jubilee sa Biblia. Ang Jubilee ay isang espesyal na taon na dumadating pagkatapos ng 7 siklo ng 7 taon o 49 na taon. Ito ay isang panahon ng pagpapahinga, pagpapanumbalik at kalayaan. Kung ating susundan ang mga siklo ng Jubilee mula sa mga makasaysayang kaganapan sa Israel, maaari tayong makarating sa mga konklusyon tungkol sa posibleng kahalagahan ng taong 2025. Ngunit hindi lamang ang mga propesiya sa aklat ni Daniel ang nagbibigay ng mga pahiwatig. Ang Apokalipsis, ang huling aklat ng Biblia, ay nagtataglay rin ng maraming propesiya na nauugnay sa mga huling araw. Ang Apokalipsis 13, halimbawa, ay naglalarawan ng isang halimaw na maghahari sa loob ng 42 buwan, nakatumbas ng 3.5 taon o kalahati ng 70 linggo ni Daniel. Ang ilang mga mananaliksik ay nagsasaad na kung ang kapighatian ay magsisimula sa taong 2022, batay sa ilang mga kalkulasyon at interpretasyon, ang pagdating ni Kristo ay maaring mangyari sa taong 2025, pagkatapos ng 3.5 taon ng dakilang kapighatian. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang Biblia mismo ay nagbababala laban sa pagtatakda ng eksaktong mga petsa para sa ikalawang pagdating ni Jesus. Sa Mateo 24, versikulo 36, sinabi ni Jesus, "Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, ni ang anak, kundi ang Ama lamang." Kaya habang tayo ay nag-aaral at nagsisiyasat sa mga propesiya, kailangan nating gawin ito ng may kababaang loob at pagiging bukas sa patnubay ng Espiritu Santo. Hindi tayo dapat maging dogmatiko tungkol sa ating mga interpretasyon, lalo na pagdating sa mga eksaktong petsa at oras. Ang tunay na halaga ng pag-aaral ng mga propesiya ay hindi ang pagkakaroon ng eksaktong timeline ng mga susunod na kaganapan, kundi ang pagkakaroon ng pag-unawa sa mas malaking plano ng Diyos para sa sangkatauhan at ang pagiging handa para sa pagbabalik ni Kristo, anuman ang oras na ito mangyari. Habang pinag-aaralan natin ang propesiya ni Daniel, mahalaga na maintindihan natin ang sistema ng pagbilang ng panahon na ginamit sa aklat na ito. Ang mga bilang at petsa sa Daniel ay hindi basta-basta mga numero lamang, kundi may malalim na kahulugan sa plano ng Diyos para sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa aklat ni Daniel, makikita natin ang mahalagang konsepto ng 77 linggo o 70 semana na nabanggit sa Daniel Kabanata 9. Ito ay isang mahalagang propesiya na nagbibigay ng timeline para sa pagdating ng Mesiyas. Ngunit ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga numerong ito? Ang bawat linggo o semana sa propesiyang ito ay tumutukoy sa 7 taon, hindi 7 araw. Kaya ang 77 linggo ay katumbas ng 490 taon. Ito ay isang sistema ng pagbilang na tinatawag na pag-iisang linggo ng mga taon, na karaniwan sa sinaunang Hebreo na panahon. Ngayon, bakit mahalaga ito sa ating pag-unawa sa posibilidad na ang taong 2025 ay maaaring may kahalagahan? Dahil ang propesiya ni Daniel ay nagbibigay ng isang detalyadong timeline na nagsisimula sa isang tiyak na utos na muling itayo ang Jerusalem at nagpapatuloy hanggang sa pagdating ng Mesiyas. Ayon sa mga iskolar ng Biblia, ang utos na ito ay ibinigay ni Haring Artaxerxes ng Persya
noong 457 taon bago ipanganak si Kristo. Kung susundin natin ang timeline na ibinigay sa Daniel, makikita natin na ang unang 69 na linggo o 483 taon ay humahantong sa ministeryo at kamatayan ni Hesukristo. Pero may natitirang isang linggo pa, ang ika-77 linggo. Maraming iskolar ang naniniwala na may puwang o hiatus sa pagitan ng ika-69 at ika-77 linggo. Ang huling linggong ito ay tinutukoy ng marami bilang ang kapighatian, isang 7 taong panahon bago ang pangalawang pagdating ni Kristo. Ngayon, paano naman ito nauugnay sa taong 2025? Maraming mananalisik ng Biblia ang nakakita ng mga pattern at siklo sa kasaysayan na maaaring magpahiwatig na ang huling linggo ng propesiya ni Daniel ay malapit nang magsimula at maaaring may kaugnayan sa taong 2025. Halimbawa, kung titingnan natin ang mga siklo ng Jubilee sa Biblia, isang espesyal na panahon na nangyayari tuwing 50 taon. At kung bibilangin natin mula sa mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Israel, tulad ng pagkatatag ng modernong estado ng Israel noong 1948 o ang muling pagkuha ng Jerusalem noong 1967, may mga pattern na lumalabas na nagtuturo sa mga paparating na taon, lalo na ang 2025. Bukod dito, ang mga numerolohikal na pattern sa aklat ni Daniel, lalo na ang 1,270 araw na nabanggit sa Daniel 12, talata 11, at ang 1,335 araw sa talata 12 ay nagbibigay ng mga karagdagang pahiwatig na maaring may kahalagahan ang taong 2025. Ngunit kailangan nating maging maingat. Ang Biblia mismo ay nagsasasbi na walang sino man ang nakakaalam ng eksaktong araw o oras ng pagbabalik ni Kristo. Sa Mateo 24, talata 36, sinabi mismo ni Jesus, "Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, ni ang anak, kundi ang Ama lamang." Kaya habang pinag-aaralan natin ang mga propesiya ni Daniel at ang kanilang posibleng kaugnayan sa taong 2025, kailangan nating gawin ito ng may kababaang loob at pag-unawa na tayo ay naghahanap ng mga pahiwatig, hindi eksaktong mga prediksyon. Sa susunod na bahagi ng ating pag-aaral, titingnan natin ang mga espesipikong kaganapan sa kasaysayan ng mundo at Israel na maaring magpakita ng connection sa mga propesiya ni Daniel at kung paano ang mga ito ay maaring magpahiwatig sa kahalagahan ng taong 2025. Manatiling nakakonekta dahil ang mga detalyeng ito ay maaring magbigay ng mas malalim na pag-unawa sa kung nasaan tayo sa timeline ng Diyos. Kapag pinag-uusapan natin ang aklat ni Daniel, hindi maaaring hindi mabanggit ang mga nakakaintrigang propesiya na nakapaloob dito. Ang mga propesiyang ito ay nagbibigay ng isang detalyadong pagtingin sa hinaharap ng sangkatauhan, at maraming iskolar ang naniniwala na ang mga ito ay unti-unti nang nagkakatupad sa ating panahon. Ang tanong na kinakaharap natin ngayon, maaari bang ang taong 2025, ang maging saksi sa pagkakatupad ng ilan sa mga mahalagang propesiya ni Daniel? Ang mga propesiya ni Daniel ay hindi lamang mga simpleng hula, kundi malalim na pahayag tungkol sa mga darating na kaharian, kapangyarihan, at mga pangyayaring magbabago sa takbo ng kasaysayan. Sa particular, ang ika-12 kabanata ng Daniel ay naglalaman ng mga pahiwatig tungkol sa panahon ng wakas na patuloy na pinag-aaralan ng mga iskolar ng Biblia sa loob ng maraming siglo. Sa Daniel 12, talata 12, mababasa natin, "Mapalad ang naghihintay at umaabot sa 1,335 araw." Ang bilang na ito ay naging paksa ng maraming pag-aaral at interpretasyon. Kapag sinusuri natin ang mga bilang na ito at iniuugnay sa mga makasaysayang pangyayari, nakikita natin ang isang kamangha-manghang pagkakaugnay na maaring humantong sa taong 2025. Ang isang mahalagang punto sa pag-unawa sa propesiya ni Daniel
ay ang konsepto ng isang araw ay katumbas ng isang taon na ginagamit sa maraming propesiya sa Biblia. Ang prinsipyong ito ay makikita sa Ezekiel 4 talata 6, 4:6 at bilang 14 talata 34, 14:34. Kung gagamitin natin ang prinsipyong ito sa 1,335 araw na binanggit sa Daniel, maaaring ito ay tumutukoy sa 1,335 taon. Ang tanong ngayon ay, kailan nagsimula ang pagbibilang na ito? Maraming scholar ang naniniwala na ang pagbibilang ay nagsimula sa isang makabuluhang pangyayari sa kasaysayan ng Jerusalem. Isa sa mga pinakakaraniwang punto ng pagsisimula na iminumungkahi ay ang taong 988 BCE nang ang Jerusalem ay nasa ilalim ng mahalagang transisyon ng kapangyarihan. Kung tayo ay magbibilang ng 1,335 taon mula sa puntong ito, tayo ay dadalhin sa paligid ng taong 2025. Ito ay isang kapanapanabik na posibilidad na hindi maaaring balewalain. Ngunit hindi lamang ang bilang na ito ang nagbibigay ng pahiwatig tungkol sa 2025. Sa Daniel 9, makikita natin ang tanyag na propesiya ng 70 linggo. Ayon sa maraming scholar, ang huling linggo ng propesiyang ito, ang ika-70 linggo, ay tumutukoy sa isang 7 taong panahon na kilala bilang ang kapighatian. Ang panahong ito ay inaasahang magsisimula sa isang kasunduan ng kapayapaan na binanggit sa Daniel 9 talata 27, 9:27. Ang mga kamakailang pangyayari sa gitnang silangan, partikular na ang mga pagbabago sa relasyon ng Israel sa mga karatig na bansa, ay nagpapahiwatig na ang isang makasaysayang kasunduan ng kapayapaan ay maaring malapit ng mangyari. Kung ang kasunduang ito ay maisa sa katuparan sa mga susunod na taon, at kung ito nga ang kasunduan na tinutukoy sa Daniel 9:27, ang pagsisimula ng kapighatian ay maaring maging napakalapit na, posibleng sa taong 2025 o malapit dito. Isa pang interesanteng aspeto ng propesiya ni Daniel ay ang binanggit na karumaldumal na sanhi ng kapanglawan sa Daniel 12 talata 11, 12:11. Ang pangyayaring ito ay inaasahang mangyayari sa kalagitnaan ng kapighatian. At maraming scholar ang naniniwalang ito ay tumutukoy sa pagpasok ng Antikristo sa muling itinayong templo sa Jerusalem at ang pagdeklara niya sa kanyang sarili bilang Diyos. Ang posibilidad na ito ay nagiging mas kapanapanabik kapag isinaalang-alang natin ang mga kasalukuyang pagsisikap na muling itayo ang templo sa Jerusalem. Ang mga organisasyong tulad ng Temple Institute ay aktibong naghahanda para sa muling pagtatayo ng templo, kabilang ang paggawa ng mga sagradong sisidlan, mga kasuotan ng saserdote, at iba pang mga kinakailangang bagay para sa serbisyo sa templo ayon sa mga tuntunin ng lumang tipan. Ang paghahanda na ito, kasama ang tumitinding tensyon sa gitnang silangan at ang patuloy na pagbabago ng geopolitical landscape, ay nagpapahiwatig na ang mga kondisyon para sa pagkakatupad ng propesiya ni Daniel ay unti-unting nabubuo. Ngunit hindi lamang ang mga pangyayari sa gitnang silangan ang nagbibigay ng pahiwatig tungkol sa 2025. Ang mga pandaigdigang pangyayari tulad ng tumitinding globalization, ang pag-usbong ng mga bagong teknolohiya na nagbibigay daan sa global surveillance at control, at ang lumalagong pagtanggap sa mga ideya ng global governance, ay lahat nagpapakita ng isang mundo na nagiging handa para sa pagkakatupad ng mga propesiyang may kaugnayan sa panahon ng wakas. Sa Daniel 12 talata 4, chapter 12-4, sinabi, "Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng wakas. Marami ang tatakbo, paroot parito, at ang kaalaman ay madaragdagan." Ang huling bahagi ng talatang ito, "Marami ang tatakbo, paroot parito, at ang kaalaman ay madaragdagan," ay kadalasang itinuturing na tumutukoy sa ating modernong panahon na nailalarawan ng mabilis na transportasyon at komunikasyon, pati na rin ang exponential na paglago ng kaalaman at teknolohiya. Hindi maaaring hindi mapansin na ang ating panahon ay talagang nailalarawan ng mga katangiang ito.
Sa kasaysayan ng sangkatauhan, wala pang ibang panahon na nakakita ng gayong mabilis na pagsulong sa transportasyon, komunikasyon at teknolohiya. Ang katotohanan ito ay nagpapalakas sa posibilidad na tayo nga ay nabubuhay sa panahon ng wakas na tinutukoy sa Daniel at na ang taong 2025 ay maaaring maging saksi sa pagkakatupad ng ilan sa mga propesiyang ito. Subalit, habang sinusuri natin ang mga posibilidad na ito, mahalagang panatilihin ang isang balanseng pananaw. Ang kasaysayan ng interpretasyon ng propesiya ay puno ng mga pagkakamali at maling pag-unawa. Maraming beses na ang mga tao ay naniwala na sila ay nabubuhay sa panahon ng wakas. At maraming beses na ang mga partikular na petsa ay itinakda para sa pagkakatupad ng mga propesiya. Ngunit ang mga ito ay dumaan ng walang nangyayaring anuman o mustanan. Sa loob ng mga pahina ng Biblia, makikita natin ang isang kapanapanabik na kaayusan ng mga bilang at pattern na tila nagbibigay ng malalim na mensahe para sa ating panahon. Hindi lamang simpleng numero ang mga ito, kundi mga simbolo na may kahulugan, na nagsisilbing mga palatandaan sa dakilang plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang numerolohiya ng Biblia ay isang paksang hindi gaanong napag-uusapan sa mga tradisyonal na simbahan. Ngunit ito'y napakahalaga para maintindihan natin ang mga propesiya. Isipin ninyo, ang bilang 7 ay lumalabas ng mahigit 370 beses sa buong kasulatan. Ito ay kumakatawan sa kaganapan o perpeksyon. Ang bilang 6 naman ay simbolo ng tao at kakulangan, habang ang bilang 8 ay nagsasalarawan ng bagong simula. Subalit ano ang kinalaman nito sa taong 2025? Maraming iskolar ang nagsasabing ang taong ito ay may espesyal na kahulugan dahil sa ilang mga kadahilanan. Una, kung titingnan natin ang aklat ni Daniel, makikita natin ang mga propesiya tungkol sa 77 linggo na nagtatakda ng isang timeline para sa pagdating ng Mesiyas at ang mga pangyayaring susunod dito. Kapag sinuri natin ang mga kalkulasyon batay sa propesiya ni Daniel, may mga nagmumungkahi na ang 2025 ay maaaring maging isang taon ng malaking pagbabago o kaganapan. Hindi ito simpleng hula lamang, kundi isang maingat na pag-aaral ng mga pattern at prophecies sa Biblia. Tandaan natin na sinabi ni Jesus na walang sinuman ang nakakaalam ng eksaktong araw o oras ng kanyang pagbabalik, ngunit binigyan niya tayo ng mga palatandaan upang makilala ang panahon. Tulad ng isang magtataniman, alam ang pagdating ng tag-araw sa pamamagitan ng mga dahon ng puno ng igos, ganoon din tayo dapat maging alerto sa mga palatandaan ng panahon. Ang kahalagahan ng bilang 2025 ay lumalabas din kapag sinuri natin ang iba pang mga propesiya at timeline sa Biblia. Halimbawa, kung bibilangin natin ang mga taon mula sa pagkakatatag ng modernong estado ng Israel noong 1948 at idagdag ang 70 taon, isang henerasyon ayon sa Biblia, ito ay nagbibigay sa atin ng mahalagang timeline na maaaring may kaugnayan sa 2025. Hindi ito nangangahulugang dapat tayong magtatag ng eksaktong petsa para sa pagbabalik ni Kristo, dahil malinaw na sinabi sa Biblia na walang nakakaalam ng araw o oras. Ngunit hindi rin natin dapat balewalain ang mga palatandaan at pattern na inilagay ng Diyos sa kanyang salita. Ang mga numerolohiya ng Biblia ay hindi lamang tungkol sa pagbibilang ng mga numero. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa malalim na mensahe na inihayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga pattern na ito. Ang bilang 2025 ay maaaring kumakatawan sa isang mahalagang yugto sa plano ng Diyos, isang panahon ng kaganapan o pagbabago na dapat nating paghandaan. Ngunit bakit nga ba kailangang pag-aralan natin ang mga numerong ito? Hindi ba't sapat na ang simpleng pananampalataya? Ang katotohanan ay inilagay ng Diyos ang mga detalyeng ito sa kanyang salita para sa isang dahilan. Hindi niya ginawang napakakomplikado ng Biblia kung wala itong kahalagahan. Bawat detalye, bawat numero, bawat pattern ay may layunin. Sa susunod na bahagi ng ating pag-aaral,
titingnan natin ng mas malalim ang koneksyon ng propesiya ni Daniel sa ating kasalukuyang panahon at kung paano ito maaaring magbigay ng liwanag sa kahalagahan ng taong 2025 sa plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Sa mga nakaraang bahagi ng ating pagsusuri, ating siniyasat kung paano ang propesiya ni Daniel ay maaaring magbigay ng mahahalagang pahiwatig tungkol sa mga pangyayari sa ating panahon. Ngayon, ating tutukan ang isang partikular na aspeto ng propesiya ni Daniel na nagbibigay diin sa posibilidad na ang taong 2025 ay maaaring isang makabuluhang taon sa propetikong kalendaryo. Ang aklat ni Daniel ay nagtataglay ng mga komplikadong kronolohiya at mga propesiya na nagpapahiwatig ng mga partikular na panahon. Sa 9 na kabanata ni Daniel, mababasa natin ang tungkol sa 70 linggo o literal na 77 na itinakda para sa mga Hudyo at sa Jerusalem. Ang interpretasyon na ito ay nagpapahiwatig na ang bawat linggo ay kumakatawan sa 7 taon na nagbibigay sa atin ng kabuuang 490 taon. Maraming iskolar ng Biblia ang naniniwala na ang unang 69 na linggo o 483 taon ay natupad na sa unang pagdating ni Jesus. Subalit, ang ika-70 linggo, ang huling 7 taon, ay tila naantala at nakalaan para sa hinaharap sa panahon ng katapusan. Kapag sinuri natin ang mga propesiya ni Daniel sa 12 kabanata, partikular ang mga bersikulong nagsasalita tungkol sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng panahon, maraming iskolar ang nagpapalagay na ito ay tumutukoy sa 3.5 taon o kalahati ng 7 taon ng kapighatian. Kung titingnan natin ang pagsasalin ng panahon bilang 1 taon, ang mga panahon bilang 2 taon, at ang kalahati ng panahon bilang kalahating taon, makukuha natin ang 3.5 taon. Ang kagilagilalas na bahagi ng propesiya ni Daniel ay ang pagbanggit sa bilang na 1,270 araw sa Daniel 12, versikulo 11 at 12. Ito ay halos eksaktong katumbas ng 3.5 taon sa lunar na kalendaryo. Ang kaugnayan ng bilang na ito sa ating kasalukuyang panahon ay nakakaintriga. Kung susuriin natin ang mga kaganapan sa mundo mula noong 2020, partikular ang pandaigdigang pandemya, ang mga kaguluhan sa politika, ang pagtaas ng mga tensyon sa gitnang silangan, at ang mabilis na pagbabago ng teknolohiya, makikita natin ang isang mundo na tila papalapit sa isang kritikal na punto. Ang mga palatandaang ito, kapag inihambing sa mga propesiya ni Daniel, ay nagpapahiwatig ng isang posibleng pagtugma sa timeline. Ang isa pang aspeto na dapat isaalang-alang ay ang mga kaganapan sa Israel. Ang pagkakatatag muli ng Estado ng Israel noong 1948 ay itinuturing ng maraming iskolar bilang isang mahalagang tagapagtanda ng propesiya. Mula noon, ang bansang Israel ay dumaan sa maraming pagsubok at pakikibaka, at ang mga tensyon sa rehiyon ay patuloy na tumataas. Ang mga kaganapan sa Jerusalem, partikular ang mga may kaugnayan sa Templo Mount, ay maaring magsilbing mga mahalagang indikasyon ng propetikong katuparan. Ang posibilidad ng muling pagtatayo ng templo na binanggit sa maraming propesiya ay isang paksa ng malawakang diskusyon sa mga propetikong pag-aaral. Kapag ating sinusuri ang mga numerolohikal na aspeto ng propesiya ni Daniel, partikular ang mga bilang na may kaugnayan sa mga panahon at mga pangyayari, nakakakita tayo ng mga posibleng koneksyon sa taong 2025. Ang pagkalkula mula sa mga mahalagang kaganapan sa kasaysayan, tulad ng pagkakatatag muli ng Israel, o maging ang 6 na araw na digmaan noong 1967, kung kailan nabawi ng Israel ang Jerusalem, ay maaaring magbigay ng mga pahiwatig tungkol sa panahon ng katuparan. Gayunpaman, dapat tayong maging maingat sa paggawa ng mga tiyak na hula o pagtatakda ng mga eksaktong petsa. Ang kasaysayan ng interpretasyon ng propesiya ay puno ng mga halimbawa ng mga taong masyadong kampante sa kanilang mga kalkulasyon na nagresulta sa pagkabigo at pagkawala ng kredibilidad.
Ang ating pangunahing layunin ay hindi ang magtakda ng eksaktong petsa para sa katapusan ng mundo o ang ikalawang pagdating, kundi ang maunawaan ang mas malaking larawan ng propesiya at kung paano ito nauugnay sa ating kasalukuyang panahon. Ang propesiya ni Daniel ay nagbibigay sa atin ng isang framework para maunawaan ang mga kaganapan sa mundo mula sa isang biblikal na perspektiba. Habang papalapit tayo sa taong 2025, mahalagang obserbahan ang mga kaganapan sa mundo ng may pananampalataya at kahinahunan. Ang mga palatandaan ay maaaring nagsasabi sa atin na tayo ay nasa mga huling araw, ngunit ang eksaktong timeline na ng Diyos ay mananatiling isang misteryo hanggang sa panahon ng katuparan. Sa susunod na bahagi ng ating pagsusuri, ating titingnan ang mga kaugnayan ng propesiya ni Daniel sa iba pang mga propetikong aklat ng Biblia, partikular ang Apokalipsis, at kung paano ang mga ito ay magkasama-samang nagbibigay ng isang komprehensibong larawan ng mga huling araw. Kapag sinuri natin ang aklat ni Daniel, makikita natin ang isang kahanga-hangang larawan ng mga kaharian at kapangyarihan na maghahari sa mundo bago ang pagdating ng Mesiyas. Ang mga propesiyang ito ay hindi lamang para sa nakaraan, kundi nagsisilbing gabay sa ating panahon. Sa pagitan ng mga kabanata 7 hanggang 12, ibinahagi ni Daniel ang mga pangitain tungkol sa 4 na malalaking kaharian at ang pagtatatag ng kaharian ng Diyos. Ang nakakagulat ay kung paano ang mga detalye ng mga propesiyang ito ay umaakma sa mga pangyayari sa kasalukuyang mundo. Tingnan natin ang mga ito ng mas malalim. Sa Daniel Kabanata 7, nakita niya ang 4 na malalaking hayop na kumakatawan sa 4 na kaharian. Ang leon, Babylonia; ang oso, Medo-Persia; ang leopardo, Gresya; at ang 4 na hayop na nakakatakot at napakalakas, Roma. Ang 4 na hayop na ito ay may 10 sungay na kumakatawan sa 10 kaharian na magmumula sa Roma. Sa kasalukuyang mundo, nakikita natin ang muling pagkabuhay ng isang uri ng sistemang Romano. Ang European Union, na binubuo ng maraming bansa na dating bahagi ng Imperyong Romano, ay nagpapakita ng katuparan ng propesiyang ito. Hindi ba't nakakagulat na ang EU ay nagsimula sa 6 na bansa sa pamamagitan ng Treaty of Rome noong 957 at ngayon ay lumago hanggang sa 27 miyembro? Ang propesiya ni Daniel tungkol sa maliit na sungay na lalabas sa gitna ng 10 sungay ay nagbibigay ng mas malalim na pangunawa sa mga pangyayari ngayon. Ang maliit na sungay na ito ay kumakatawan sa isang pinuno na magsasalita ng mga salitang laban sa kataas-taasan at babaguhin ang mga panahon at batas. Hindi ba't nakikita natin ngayon ang pagtaas ng mga pinuno sa buong mundo na nagtataguyod ng mga ideolohiyang sumasalungat sa mga tradisyonal na Kristiyanong paniniwala? Ngayon, tingnan natin ang Daniel Kabanata 8. Dito, nakita ni Daniel ang isang pangitain ng isang lalaking kambing na may isang sungay sa pagitan ng mga mata nito na kumakatawan kay Alexander the Great at sa kaharian ng Gresya. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang kanyang kaharian ay nahati sa 4, tulad ng sinabi sa propesiya. Mula sa isa sa mga kahariang ito, lumabas ang maliit na sungay na lumaki at inalis ang pang-araw-araw na sakripisyo. Ang kahangahangang katotohanan ay kung paano ang mga propesiyang ito ay nakaturo sa ating panahon. Ang pagkakaisa ng mga bansa sa ilalim ng mga pandaigdigang organisasyon tulad ng United Nations, World Economic Forum, at iba pa ay nagpapakita ng isang pagsulong tungo sa isang sistemang pandaigdigan na maaring maging daan para sa katuparan ng mga propesiyang ito. Sa Daniel Kabanata 9, nakita natin ang propesiya ng 70 linggo na nagtatapos sa pagdating ng Mesiyas. Ang propesiyang ito ay may kasamang tiyak na timeline na nagsisimula sa utos na muling itayo ang Jerusalem. Ang mga scholar ay nagsasabi na ang unang 69 na linggo ay natupad na sa unang pagdating ni Hesukristo, ngunit ang huling linggo, ang 7 taon, ay nakatakda pa ring matupad. Sa ating panahon, nakikita natin ang mga palatandaan na maaring nagpapahiwatig na ang huling linggo na ito ay malapit nang magsimula.
ang pagbabalik ng Israel bilang isang bansa noong 948, ang muling pagkuha ng Jerusalem noong 967, at ang kasalukuyang pagsisikap na muling itayo ang templo sa Jerusalem. Lahat ng ito ay mga palatandaan na maaaring nagpapahiwatig na ang propesiya ay papalapit na sa katuparan. Ang krisis sa Middle East, lalo na ang patuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at mga karatig na bansa, ay nagpapakita ng eksaktong larawan na inilarawan sa propesiya. Ang pagtaas ng mga alyansa at kasunduan sa rehiyon, tulad ng Abraham Accords, ay maaaring bahagi ng paghahanda para sa tipan sa marami na binanggit sa Daniel 9:27. Sa Daniel Kabanata 10 at 11, nakita ni Daniel ang mga detalyadong propesiya tungkol sa mga digmaan at mga kaharian na susunod sa kanyang panahon. Ang kahangahangang katumpakan ng mga propesiyang ito ay nagpapatunay sa katotohanan ng Biblia at nagbibigay ng kredibilidad sa mga propesiya na hindi pa natutupad. Sa kasalukuyang mundo, nakikita natin ang muling pagtaas ng Russia, ang hari ng hilaga sa ilang interpretasyon, at ang paglago ng impluensya ng China sa Asia at sa buong mundo. Ang mga tensyon sa pagitan ng mga superpowers na ito at ang kanluran ay nagpapakita ng eksaktong uri ng geopolitical na sitwasyon na inilarawan sa propesiya. Ang paglaganap ng pandaigdigang pandemya, ang pagtaas ng mga natural na kalamidad, at ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, lalo na sa larangan ng artificial intelligence, biometrics at digital currency, ay lahat nagpapakita ng isang mundo na papalapit sa katuparan ng mga propesiya ni Daniel. Ang pagsulong tungo sa isang cashless society na ginagawang posible ng mga digital na pera at mga sistema ng pagbabayad ay maaaring maghanda ng daan para sa sistemang pang-ekonomiya na inilarawan sa Apokalipsis, na konektado sa mga propesiya ni Daniel. Ang pagtaas ng surveillance technology at social credit system sa ilang bansa ay nagpapakita kung paano ang kontrol na inilarawan sa propesiya ay maaaring maipatupad sa teknolohikal na paraan. Ang mga pangyayaring ito ay hindi nangyayari ng hiwalay. Ang mga ito ay bahagi ng isang mas malaking pattern na nagpapakita ng katuparan ng propesiya. Ang mga palatandaan ay nagsasabi sa atin na ang mga huling araw ay malapit na at ang pagbabalik ng Mesiyas ay maaaring mas malapit kaysa sa ating naiisip. Ngunit ang pinakamahalagang punto ay hindi lamang ang pag-unawa sa mga propesiyang ito, kundi ang paghahanda sa ating sarili para sa darating na mga pangyayari. Ang propesiya ay hindi ibinigay upang maging isang larawan ng kapahamakan, kundi isang mensahe ng pag-asa at paghahanda. Sa gitna ng mga kahirapan at pagsubok na darating, ang Diyos ay nananatiling may kontrol at ang kanyang plano ay tiyak na matutupad. Malalim na nakabaon sa kasaysayan ang aklat ni Daniel, at upang lubusang maunawaan ang mga propesiya nito, kailangan nating kilalanin ang mga pangunahing kalaban na hinaharap ni Daniel at ng mga Israelita. Sa panahong iyon, ang Babylonia ay hindi lamang isang kaharian, kundi isang simbolo ng kapangyarihan at kasamaan sa mundo. Noong panahon ni Daniel, ang Babylonia sa ilalim ng pamumuno ni Haring Nabucodonosor ay naging pinakamalakas na kaharian sa mundo. Ito ang kaharian na nagwasak sa Jerusalem, nagsunog sa templo at nagdala sa mga Israelita sa pagkabihag. Isipin ninyo ang sakit at paghihirap na naranasan ng mga Israelita habang pinapanood nilang nagliliyab ang kanilang banal na lungsod, habang pilit silang itinaboy mula sa kanilang lupang ipinangako. Ngunit si Nabucodonosor ay hindi lamang isang malupit na mananakop. Siya ay isang hari na obsesado sa kapangyarihan at pagsamba sa sarili. Natatandaan ba ninyo ang malaking gintong imahen na itinayo niya sa kapatagan ng Dura? Ayon sa Biblia, ang imahen ay may taas na 60 siko at lapad na 6 na siko. Isipin ninyo ang napakalaking rebulto na ito na nakatayo sa gitna ng disyerto, nagsisilbing simbolo ng pagmamataas at pagkilala sa sarili bilang Diyos. Sa kabila ng kanyang kapangyarihan, si Nabucodonosor ay nakaranas ng isang kahangahangang pagbabago. Matapos siyang parusahan ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang kakaibang sakit, kung saan siya ay namuhay na parang hayop sa loob ng 7 taon, bumalik siya sa katinuan at kinilala ang kapangyarihan ng tunay na Diyos.
Ito ay isang mahalagang aral para sa atin. Kahit ang pinakamatigas na puso ay maaaring magbago kapag nakaharap sa katotohanan ng Diyos. Pagkatapos ng Babylonia, dumating ang kaharian ng Media Persia. Si Haring Dario at Ciro ang naging mga pangunahing tauhan sa bahaging ito ng kasaysayan. Si Ciro, na tinawag ng Diyos bilang kanyang pinahiran, ay naging instrumento upang palayain ang mga Hudyo mula sa pagkabihag. Ngunit hindi naging madali ang kanilang pamumuno. Matatandaan ninyo ang kwento kung paano si Daniel ay itinapon sa yungib ng mga leon dahil sa mga mapanlinlang na plano ng mga naiinggit na opisyal sa ilalim ni Dario. At siyempre, hindi natin makakalimutan ang kaharian ng Grisya sa ilalim ni Alejandro Magno. Sa loob lamang ng 10 taon, nasakop niya ang halos buong kilalang mundo noon, mula sa Greece hanggang sa India. Ang bilis ng kanyang pananakop ay inilalarawan sa Biblia bilang isang leopardong may 4 na pakpak. Ngunit kahit gaano kagaling si Alejandro sa digmaan, hindi niya nalutas ang problema ng kamatayan. Namatay siya sa edad na 33 at ang kanyang kaharian ay nahati sa 4 na bahagi na pinamunuan ng kanyang mga general, na eksaktong natupad ang propesiya ni Daniel. Ang Roma ang huling imperyo na binanggit sa mga propesiya ni Daniel. Mula sa isang maliit na lungsod-estado, lumago ito upang maging isang napakalaking imperyo na naghari sa halos buong Europe, North Africa, at bahagi ng Middle East. Ang Roma ay kilala sa kanilang brutalidad at walang awang pamamahala. Ang kanilang mga sundalo, na armado ng mga espada at kalasag, ay naging kilabot ng maraming bansa. Ang Roma din ang responsable sa pagpapako kay Jesus sa krus, na nagpapakita ng kanilang karahasan at kawalang pakundangan sa buhay ng tao. Ngunit ang pinakamapanganib na kalaban ni Daniel ay hindi ang mga kaharian na ito, kundi ang maliit na sungay na binanggit sa Daniel Kapitulo 7. Ang sungay na ito, ayon sa interpretasyon ng maraming eskolar, ay kumakatawan sa isang kapangyarihang relihiyoso-politikal na lumitaw pagkatapos ng pagbagsak ng Roma. Ito ang kapangyarihan na magsasalita ng mga salitang laban sa kataas-taasan at magpapahirap sa mga banal ng kataas-taasan. Ang kapangyarihang ito ay hindi lamang kumakalaban sa Diyos sa pamamagitan ng mga salita, kundi pati na rin sa mga gawa. Sinubukan itong baguhin ang mga batas at panahon, gaya ng paglilipat ng araw ng pagsamba mula sa Sabado, patungo sa Linggo. Ito rin ang kapangyarihan na nagpahirap at pumatay sa milyon-milyong tao sa panahon ng Inquisition dahil lamang sa kanilang paniniwala. Hindi katakataka na si Daniel ay nabahala sa kanyang mga pangitain. Nakita niya ang hinaharap ng kanyang bayan at ang mga hamon na kanilang haharapin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nakita rin niya ang pangako ng Diyos na ang kanyang kaharian ay itatayo at hindi kailanman mawawasak. Habang pinag-aaralan natin ang mga propesiya ni Daniel, hindi lamang natin tinitingnan ang nakaraan, kundi pati na rin ang hinaharap. Ang mga kaharian ng mundo ay darating at lilipas, ngunit ang kaharian ng Diyos ay mananatili magpakailanman. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan at kalituhan sa mundo ngayon, ito ang pag-asa na maaari nating panghawakan. Ang mga kalaban ni Daniel ay hindi lamang mga pisikal na kaharian o mga hari, kundi pati na rin ang mga ideolohiya at sistema na kumakalaban sa Diyos at sa kanyang katotohanan. At habang papalapit tayo sa taong 2025, nakikita natin ang mga parehong puwersa na gumagawa sa mundo ngayon. Ang tanong ay, handa ba tayong manindigan para sa katotohanan tulad ng ginawa ni Daniel, kahit na nangangahulugan ito ng pagtindig laban sa mga pinakamalakas na kapangyarihan ng ating panahon? Ang bilang na 9 ay may napakalalim na kahulugan sa Biblia na kadalasang hindi napapansin ng maraming mananaliksik. Sa ating pagsusuri sa aklat ni Daniel, makikita natin na ang numerong ito ay hindi lamang isang ordinaryong bilang, kundi may malalim na kaugnayan sa mga hula tungkol sa huling mga araw. Ang ating pag-unawa sa numerong 9 ay maaaring magbigay sa atin ng mahalagang susi sa pag-unawa kung bakit ang taong 2025 ay maaaring maging makabuluhang taon sa propesiyang biblikal. Sa Biblia, ang 9 ay simbolo ng kaganapan o pangwakas na paghuhukom.
Ito ay makikita sa siyam na mga kaloob ng Espiritu na nabanggit sa Galatia 5:22 hanggang 23. Napansin din ng mga iskolar na si Hesukristo ay namatay sa ikasyam na oras ayon sa Mateo 27:46 na nagpapahiwatig ng kaganapan ng kanyang sakripisyo. Ito ay hindi lamang nagkataon. May divine na disenyo sa numerolohiya ng Biblia na nagbibigay sa atin ng mga pahiwatig tungkol sa takdang panahon ng Diyos. Kapag sinuri natin ang aklat ni Daniel, partikular sa ikasyam na kabanata, makikita natin ang propesiya ng 70 linggo. Ang propesiyang ito ay naglalaman ng mahahalagang timeline na nagpapahiwatig ng mga kaganapan sa hinaharap. Kung susundan natin ang kronolohiyang ito at isasaalang-alang ang numerong siyam bilang simbolo ng kaganapan, makikita natin ang isang kapanapanabik na posibilidad. Ang taong 2025 ay maaaring maging taon ng kaganapan para sa ilang mga propesiya ni Daniel. Isipin natin ito. Sa Daniel 9:24, binanggit ang 70 linggo na itinakda para sa mga tao ni Daniel at sa banal na lungsod. Ang karamihan sa mga iskolar ay sumasang-ayon na ang isang linggo dito ay tumutukoy sa 7 taon, kaya ang 70 linggo ay katumbas ng 490 taon. Kung titingnan natin ang kasaysayan, makikita natin na ang unang 69 na linggo o 483 taon ay natupad na nagtatapos sa pagkakapako kay Kristo. Ngunit ano ang tungkol sa huling linggo? Ang huling 7 taon na binanggit sa propesiya? Maraming iskolar ang naniniwala na mayroong isang puwang sa pagitan ng ika-69 at 70 linggo, at ang huling linggo na ito ay tumutukoy sa 7 taon ng kapighatian bago ang ikalawang pagdating ni Kristo. Ngayon, narito ang nakakaintriga. Kung gagamitin natin ang siyam bilang susi at susuriin ang iba't ibang pattern ng propesiya sa aklat ni Daniel, lalo na sa Kabanata 9, 11 at 12, makikita natin ang mga pagkakatugma na nagpapahiwatig na ang taong 2025 ay maaaring maging simula ng huling 7 taon na binanggit sa propesiya. Tingnan natin ang ilan sa mga kalkulasyon. Kung kukunin natin ang petsa ng muling pagtatayo ng Jerusalem, 456 na BCE, ayon sa kautusan ni Artaxerxes, at idadagdag ang 483 taon, 69 na linggo, mararating natin ang taong 33 CE, na karamihan sa mga iskolar ay tinatanggap bilang taon ng pagkakapako kay Kristo. Ngayon, kung titingnan natin ang mga pattern ng siyam sa Biblia at isasama ang mga ito sa ating kalkulasyon, makikita natin na ang 2025 ay nagiging isang taon ng potensyal na kahalagahan. Halimbawa, kung kukunin natin ang 21, bilang na madalas binanggit sa aklat ni Daniel, lalo na sa Kabanata 10, at imumultiply ito sa siyam, makukuha natin ang 189. Kung idadagdag natin ito sa taong 1,856, isang mahalagang taon sa propesiyang biblikal dahil sa mga kaganapan sa Middle East, mararating natin ang 2025. Higit pa riyan, ang bilang na siyam ay may kaugnayan din sa oras, mga oras at kalahating oras na binanggit sa Daniel 11 at 12. Ang panahong ito na karaniwang itinuturing na 3.5 taon ay kalahati ng 7 taon ng kapighatian. Kung susuriin natin ang mga astronomical na pattern at siklo ng araw at buwan na ginagamit din sa biblical na kalendaryo, makikita natin na ang 2025 ay nakakatugon sa ilang mahahalagang astronomical na alignment na kaugnay sa mga siklong ito. Isa pang kapansin-pansing punto, sa numerolohiya ng Biblia, ang siyam ay madalas na inuugnay sa paghuhukom o divine na pagkilos. Ang siyam na salot sa Ehipto bago ang huling salot, ang pagkamatay ng mga panganay, ay isang halimbawa nito. Kung titignan natin ang mga kaganapan sa mundo ngayon, ang mga krisis sa Middle East, ang pag-usbong ng mga global na alyansa, ang mga pagbabago sa ekonomiya at teknolohiya, makikita natin na ang mga ito ay tila nagbibigay daan para sa isang malaking pagbabago, isang uri ng paghuhukom
na maaaring magsimula sa 20-25. Ang pagsusuri sa numerong siyam sa konteksto ng propesiya ni Daniel ay nagbibigay sa atin ng isang natatanging lens upang maunawaan ang mga posibleng kaganapan sa hinaharap. Hindi ito simpleng coincidence o arbitrary na pattern finding. Ito ay isang maingat na pagsusuri ng mga biblical na teksto at mga historical na kaganapan na nagpapahiwatig na ang 20-25 ay maaaring maging isang taon ng malaking kahalagahan sa divine na timeline. Gayunpaman, dapat nating tandaan na ang ating pag-unawa sa propesiya ay palaging bahagya lamang. Gaya ng sinabi ni Pablo sa unang Korinto 13, sapagkat ngayon ay nakikita natin sa isang salamin ng malabo. Ang ating tungkulin ay hindi ang magpahayag ng tiyak na mga petsa ng katapusan, kundi ang maging handa at mapagbantay na nagbabasa ng mga tanda ng panahon habang patuloy nating sinusunod ang Panginoon. Habang sinusuri natin ang mga propesiya ni Daniel, nakakaintriga ang pagkakaugnay ng mga bilang at pangyayari sa kasaysayan. Ang pagsusuri sa mga pattern na ito ay hindi lamang akademikong ehersisyo, kundi isang malalim na pagtuklas ng posibleng plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Sa ating pagsusuri sa aklat ni Daniel, makikita natin ang mga kahangahangang pagkakakonekta sa mga bilang. Ang 77 linggo ng propesiya o ang literal na pagsalin na 77 ay nagbubunga ng 400 at 73 taon. Ito ay isang kapanapanabik na kalkulasyon dahil kapag sinuri natin ang mga makasaysayang dokumento, makikita natin na ang dekretong binanggit sa Daniel ay inilabas noong 400 at 57 taon bago ang karaniwang panahon. Isang detalye na sinusuportahan ng mga arkeolohikal na pagtuklas at makasaysayang record. Ngunit ang tunay na kapanapanabik na bahagi ay kung paano nagkokonekta ang mga bilang na ito sa ating kasalukuyang panahon. Kapag idinagdag natin ang 2,000 at 25 sa 457 taon bago ang karaniwang panahon, makakakuha tayo ng resulta na tumutugma sa 2,000 at 25 taon sa ating kasalukuyang kalendaryo. Hindi ba ito nakakamangha? Ang ganitong pagkakaugnay ay hindi maaaring simpleng pagkakataon lamang. Maraming scholar ang nagsimulang mapansin ang mga pattern na ito at habang pinag-aaralan nila ang teksto ng mas malalim, nakakakita sila ng mga karagdagang ebidensya na nagpapahiwatig na ang 2,000 at 25 taon ay maaaring may espesyal na kahalagahan. Ang mga propesiya ni Daniel ay naglalaman ng mga misteryo na tila nagbubuklod sa ating kasalukuyang panahon. Isipin mo ito. Ang mga sinaunang propeta ay nagsulat ng mga salitang ito libu-libong taon na ang nakalilipas. At ngayon, sa ating panahon, nakikita natin kung paano nagkakaroon ng kahulugan ang mga ito sa isang paraan na hindi nila maaring nailarawan ng buo sa kanilang panahon. Ito ba ay nagpapahiwatig ng isang mas malalim na plano na nagaganap? Ang mga sinaunang teksto ay naglalaman ng mga simbolo at numero na nagkakaroon ng bagong kahulugan kapag sinuri sa konteksto ng ating kasalukuyang kaalaman. Ang 77 linggo, ang 1,000 at 200 at 90 araw, ang 3 taon at kalahati. Lahat ng mga ito ay may koneksyon sa isang mas malaking pattern na nagpapakita ng isang maingat na dinisenyo na timeline. Maaaring tanungin natin ang ating sarili. Ano ang kahalagahan ng 2,000 at 25 taon sa propesiya? Bakit tila ang lahat ng mga kalkulasyon ay tumutugma sa taong ito? Ano ang maaaring mangyari sa panahong ito na sinasabi ng mga sinaunang propeta? Ang ating pagsusuri ay hindi nagtatapos sa simpleng pagbibilang ng mga taon. Kailangan din nating isaalang-alang ang konteksto ng mga propesiya. Si Daniel ay nagsalita tungkol sa mga panahon ng kaguluhan, mga panahon kung saan ang kaalaman ay dadami, at mga panahon kung saan ang marami ay maglalakbay sa iba't ibang lugar. Hindi ba't ito ang eksaktong paglalarawan ng ating mundo ngayon? Sa kasalukuyang panahon, ang teknolohiya ay umuunlad sa isang bilis na hindi pa nakikita noon. Ang impormasyon ay nasa ating mga daliri lamang, at ang mga tao ay naglalakbay sa buong mundo ng mas madali kaysa sa anumang panahon sa kasaysayan.
Ang mga propesiya ni Daniel ay tila naglalarawan ng isang panahon na kamukha ng ating kasalukuyang mundo. Ang mga koneksyon na ito ay hindi maaaring balewalain. Kapag tiningnan natin ang mga pattern na ito, nakakakita tayo ng isang disenyo na lumalampas sa simpleng pagkakataon. Ang mga bilang, ang mga pangyayari, ang mga kondisyon ng mundo. Lahat ng mga ito ay nagpapahiwatig ng isang plano na isinulat sa mga pahina ng kasaysayan bago pa man ito naganap. Ngunit bakit ang 2025? Ano ang espesyal tungkol sa taong ito? Upang masagot ang tanong na ito, kailangan nating suriin ang mga karagdagang bahagi ng propesiya at makita kung paano sila nagkokonekta sa mas malaking larawan ng plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Madalas nating naririnig ang mga pag-aangkin tungkol sa huling araw at katapusan ng mundo. Ngunit ano nga ba ang katotohanan sa likod ng mga propesiyang ito? Ang aklat ni Daniel ay isa sa pinakamahiwagang bahagi ng Biblia, at marami ang naniniwala na ito'y naglalaman ng mga kodigo at hula tungkol sa hinaharap ng sangkatauhan. Sa pag-aaral natin ng mga propesiya ni Daniel, mahalagang unawain na ito'y hindi simpleng kalendaryong nagsasaad ng eksaktong petsa. Sa halip, ito'y isang masalimuot na sistema ng mga simbolo, bilang, at pangyayari na nangangailangan ng malalim na pag-unawa. Ang mga bilang na binanggit sa aklat ni Daniel ay hindi lamang mga simpleng numero, kundi may malalim na kahulugan sa konteksto ng kasaysayan at paniniwalang Hudyo. Maraming iskolar ang nagbibigay pansin sa Daniel Kapitulo 9, kung saan binanggit ang 70 linggo o sa orihinal na teksto, 77 panahon. Ang interpretasyon ng mga panahong ito ay nagdulot ng iba't ibang konklusyon tungkol sa posibleng kaganapan sa hinaharap, kabilang na ang taong 2025. Ang konsepto ng panahon sa Biblia ay maaaring tumukoy sa literal na linggo o sa mas komplikadong sistema ng pagbibilang ng panahon. Sa tradisyong Hudyo, ang isang linggo ng mga taon ay katumbas ng 7 taon, kaya ang 70 linggo ay maaaring katumbas ng 400 at 90 taon. Ngunit paano natin ito ikokonekta sa taong 2025? Ang isa sa mga pangunahing susi ay ang pagkaunawa sa 77 panahon na binanggit sa Daniel 9:24 na nagsasabing, 70 linggo ang itinakda sa iyong bayan at sa iyong banal na lungsod upang wakasan ang paghihimagsik, upang tapusin ang kasalanan, upang pagbayaran ang kasamaan, upang dalhin ang walang hanggang katuwiran, upang tatakan ang pangitain at propesiya, at upang pahiran ang kabanal-banalang lugar. Ang karamihan sa mga iskolar ay sumasang-ayon na ang propesiyang ito ay tumutukoy sa pagdating ng Mesiyas, na para sa mga Kristiyano ay si Hesukristo. Subalit may mga naniniwala na hindi pa lubos na natutupad ang propesiyang ito, at may ibang bahagi na magaganap pa sa hinaharap. Ang isa sa mga teorya ay nagsasaad na ang 70 linggo ay hinati sa 3 bahagi. 7 linggo, 49 na taon, 62 linggo, 434 na taon, at 1 linggo, 7 taon. Ang huling linggo, ayon sa ilang interpretasyon, ay hindi pa nagaganap at maaaring ito'y mangyari sa panahon ng matinding kapighatian na binanggit sa Aklat ng Pahayag. Ngunit paano natin malalaman kung kailan magsisimula ang huling linggo na ito? Dito pumapasok ang iba't ibang kalkulasyon at teorya. Ang ilan ay gumagamit ng mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Israel bilang mga punto ng pagsisimula, tulad ng pagkakatatag muli ng Estado ng Israel noong taong 1948 o ang pagkuha muli ng Jerusalem noong taong 1967. Kung gagamitin natin ang mga pangyayaring ito bilang mga punto ng pagsisimula at idadagdag ang mga partikular na bilang ng taon na binanggit sa Daniel, may mga teorya na humahantong sa taong 2025 bilang isang mahalagang yugto sa propesiya. Halimbawa, kung kukunin natin ang taong 1948 bilang simula at idadagdag ang 77 taon, isang interpretasyon ng 77 panahon,
makakarating tayo sa taong 2025. Gayon din, kung gagamitin natin ang ibang formula na batay sa Jubilee years o mga taon ng kagalakan sa tradisyong Hudyo, may mga kalkulasyon na nagtuturo rin sa taong 2025. Subalit kailangan nating maging maingat sa mga interpretasyong ito. Ang kasaysayan ay puno ng mga maling hula tungkol sa katapusan ng mundo. Mula kay William Miller noong taong 1843 hanggang sa mga modernong prediksyon, marami nang nagkamali sa pagtatakda ng eksaktong petsa. Maging ang Biblia mismo ay nagbabala tungkol dito. Sa Mateo 24:36, sinabi ni Jesus, "Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit ni ang anak, kundi ang Ama lamang." Ito ay malinaw na babala na hindi natin dapat ilagay ang ating buong pananalig sa mga eksaktong petsa at kalkulasyon. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na walang halaga ang pag-aaral ng mga propesiya. Ang Biblia ay hinihikayat tayo na maging mapagbantay at handa sa pagbabalik ni Kristo. Ang pag-unawa sa mga palatandaan ng panahon ay makakatulong sa atin na mamuhay ng may kamalayan sa mas malaking plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang taong 2025 ay maaaring maging makabuluhang yugto sa propesiyang bibliko, ngunit hindi tayo dapat maglagay ng labis na diin sa isang partikular na petsa. Sa halip, dapat nating tingnan ang mas malawak na konteksto ng mga propesiya at kung paano ito tumutugma sa kasalukuyang mga pangyayari sa mundo. Ang ating pangunahing focus ay dapat na sa ating personal na relasyon sa Diyos at sa paghahanda ng ating mga sarili, hindi lamang para sa posibleng katapusan, kundi para sa bawat araw na ibinibigay sa atin. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang aspeto ng propesiyang bibliko ay hindi ang kailan, kundi ang sino, ang pagkilala at pagtanggap sa Mesiyas na ipinangako. Kung nagustuhan mo ang pag-uusap natin tungkol sa mahiwagang propesiya ni Daniel at ang posibleng kaugnayan nito sa taong 2025, huwag kalimutang mag-iwan ng like at i-share ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya na interesado rin sa mga paksa tungkol sa Biblia at propesiya. Maraming salamat sa inyong pakikinig.